Let's pray. Lord, I thank you. You're a good God. Your grace abounds to us each day. And we thank you for new mercies, new grace, O Lord. Thank you for delivering the word today. Use my mouth, your words on my lips, your heart in my heart, your hands on my hands. Release the power of your words today in Jesus' name. Amen. Today, we are starting a new series for this month of May at pinamagatan natin itong Your Hidden World. May mga natatagong mundo kayo sa mga sarili-sarili ninyo. Naalala ko yung biro ng isang narinig ko lamang ito. Sabi niya, alam niyo po, hindi boto sa akin talaga yung mga magulang ng asawa ko. Sabi niya, yung unang nangligaw sa napangasawa ko ay may-ari ng gasolinahan, sabi niya. Yung pangalawa naman, may-ari, sabi niya, one owns a gasoline station, one owns a farm. Sabi niya, pero akong pinili niya. Sabi niya, bakit? Kasi I have my own world. Marami sa atin, we have our own world, our inner world. At ngayon ay umpisahan natin ito. Sabi sa James chapter 4 verse 1, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Ang mga away-away daw, ang mga pag-alitan, exchanging ng mga bad messages, quarreling and fighting, galing sa desire na naglalaban-laban sa kalooban ng tao. Okay, may struggle o paglalaban-laban sa isip, sa puso, at kung anong kayang pipiliin natin? Pipiliin ba natin yung makabubuti? Pipiliin ba natin yung masama? Lahat yun napaprocess muna sa mind. Sabi nga sa Mark chapter 7 verses 18 to 23, just to lay a foundation ng ating series ngayon, it is what comes from inside that defiles you. Yun daw ang nakakarumi sa atin, yung napaprocess sa loob natin. For from within, out of a person's heart, umpisahan natin ito, sabi diyan, comes the evil thoughts, mga masasamang isipan, sexual immorality o pakikiapid, theft, pagnanakaw, murder, pagpatay, galing lahat sa kalooban ng tao. Adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, o sa Tagalog, kahalayan, envy, inggit, slander, paninirang puri, pride, and foolishness. Sabi rito, all these vile things, o masasamang bagay, come from within, and they are what defile a person. So this month's series, we will be talking about man's inner world, the place where God sees everything. Kaya pinamagatan ko ang title, hindi ng Your Inner World, kasi ito yung title ng series natin. But today's message is entitled, The Wounds That No One Sees. Maraming sugat, maraming sakit na ikaw lang ang nakakaalam. Some people look okay. Tingnan mo yung katabi mo, magandang suot, nakangiti, nagsiserve sa church, presentable siya. Hindi halatang may mga binibit-bit sa loob niya. Tama? Mukhang strong, pero inside may pain. Pero inside may sugat na hindi gumagaling. Sariwa pang sugat ng mga narinig na masasakit na salita. Kaya kung tatanungin ko kayo, may mga kaibigan ba kayo na mabanggit lang ang pangalan ay naghihimagsik ang kalooban? Huwag mong mabanggit-banggit yung pangalan na yan. Alala mo lahat, kumukulo na lahat ng dugo. Dahil may pangit na ginawa sa kanya yung pangalan na yon. Yung iba namang tao, hindi galit sa pangalan kasi hindi nila alam ang pangalan, pero number, galit na galit. Anong number? Pag number 2 na ang usapan, galit sa number 2 kahit di kilala yung pangalan. Diba? May masasabi bang galit sa number 7? Wala. Yung number 7 mo, hindi laging babagsak sa number 2. Pag napag-usapan yung number 2, naghihimagsik ang kalooban. Fresh pa ang sugat kahit minsan 10 years na ang lumipas. Hindi lahat ng sugat ay visible o nakikita, but all wounds are real.
Napakasakit, Kuya Eddie. Hindi lahat ng nakikita, hindi lahat ng sugat nakikita, pero lahat ng sugat nararamdaman. Umiiyak, naninigip ang dibdib. Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Yan, na-memoryan nyo yan, yung awit na yan. Psalm 34 verse 18, ito ang ating text ngayong araw na to. Sabi dyan, the Lord is close to the brokenhearted. Salamat sa Diyos, malapit siya sa mga pusong wasak. And He saves those who are crushed in spirit. Napakagandang pangako ng Diyos. Hindi siya intimidated sa mga nabibigatan mong nararamdaman, sa mga sugat mo. Kung hindi, mas malapit siya sa iyo. Salamat sa biyaya ng Diyos. And I want you to understand that God sees the pain you hide. Kahit anong tago mo, even when people don't notice, God notice. God sees. Pilit mong tinatago yung sakit, pilit mong tinatago yung bigat, pero ang Diyos, alam niya, kita ka niya. He sees the tears you hide. He sees the nights you cry. He sees when you're confused, when you're down, when you're depressed, when you're discouraged. Kahit clueless man ang mga close na tao sa buhay mo, kung pinagdadaanan mo ay napakabigat, dedma ka sa kanila, parang you don't exist. Di ba may ganon mo? Kasabay, di ka nakita. Lalo na daw minsan ng mga kasambahay. Nagga-gathering, may reunion, pakilalahanan, dala-dala mo inaalagaan mong bata. Para kang invisible sa pamilya. Hindi lahat ganon. Pero ang totoo, nilalagpasan ng mga kasambahay, hindi binabati ng hi, di ba? Minsan binibit-bit yun ang sakit na parang ako ba ituod lamang dito. Pero ang Diyos, hindi ka invisible sa Kanya. Kitang-kita ka ng Diyos. So last week, may shinare si Pastor Billy about sa illustration niya kay Hagar. Si Hagar ay isang kasambahay. Katulong siya ni Abraham at ni Sarah. Si Madam Sarah, ang amo niya. Sa Genesis 16, babalikan ko to kasi gustong-gusto ko yung kwentong ito eh. Siya ay Egyptian helper, pero si Hagar, she was used. She was rejected. She was alone. Marami siyang pain na dinadala na hindi aware si Abraham, hindi aware si Ser. At si babae naman ang gagalaiti. Di ba ganun tawag niyo sa mga madam niyo minsan? Si babae. Si lalaki. Hindi niyo man lang matawag na si ma'am, si sir. Si babae talaga. Bakit ginamit si Hagar? Ginamit siya ng amo niya. Sabi doon, the Lord has prevented me from having children. Sabi ni Sarah, wala akong anak. Pero baka sa katulong natin, doon ka magkaanak. Sipingan mo nga yun. Nang magkaanak ako, abay, sinipingan na masunurin si Sir. Binigyan ng basbas. At nagdalang tao si Hagar. Nabuntis si Hagar at feeling ni Sarai, ni Madam Sarai, nagmamalaki itong si Hagar. Mababang tingin niya sa kanya dahil siya hindi magkaanak. Wala nang respeto sa kanya marahil. At syempre, mukhang kanyang mayabang siya. Nabuntis ako. Ikaw wala. Ang yabang. Naramdaman niya ni Sarai. Pero ang ginawa ni Madam, nagsalita siya ng mga masasakit na salita. Pinakita niya yung kanyang mga ugly behavior. Confused, hurt. Dahil yun sa mga wounds na nararamdaman niya. She was alone. Hagar was alone. She ran into the wilderness. Tumakas siya, naglayas. Because she felt invisible. But God met her there. Kinatagpo siya ng Diyos doon. No one came after her, but God did. Minsan yung akala mo nagles-layasan ka, gusto ko lang magsarili, dito muna ako, kakain ako ng dito, palitaw sa Lucky Plaza. Yung mag-isa ka lang, nagmo-moment ka. Di
Di ba marami tayong mga ganang pagmamoment? Kumakain ka na lang ng mga potato chips. Yun na lang ang tanghalian mo. Umiiyak ka. Ganda-ganda ng makeup mo. Mag-isa ka, naglalakad ka. Naka-Louis Vuitton ka pa. Kahit fake yun, pwede na din. Kasi moment mo yun eh. God sees you in your times of nagmo-moment ka kasi alam niya yung nararamdaman mo. Kaya sabi dito ni Hagar sa Genesis 16:13, "You are the God who sees me, El Roy." Lord, alam mo, kahit yung malalim kong buntong hininga, alam mo, pag napapahiyaw ako ng malakas, galit ako. God sees the tears you hide. God sees the prayers you whisper. God sees the pain you carry silently. Yung akala mo lang nilampasan ka ng tingin ng Diyos. Yung akala mo lang hindi ka niya napapansin. But heaven has its eyes on you. Kaya magandang i-acknowledge natin yung pain before God. Huwag tayong maggaling-galingan. Hindi! Wala akong nararamdaman. Hindi masakit. Ang totoo, masakit. Ang totoo, parang guguho ang mundo. Ang totoo, parang di mo alam mabuhay pag wala siya. Honesty at hindi denial ang daan sa healing. Uulitin ko ulit. Ang pagpapakatotoo at hindi ang pag-iwas o pagtanggi ang daan sa iyong freedom, sa iyong healing. Kaya hindi ini-encourage yung nagpapanggap-panggap. Sometimes you think that life goes on. I will not let go of this. Anyway, iniisip mo, ikaw lang naman ang nakakaalam ng sakit na nararamdaman mo. But unhealed pain doesn't stay hidden. Alam niyo ba, hindi mo naman maitatago ng matagal. It leaks. Sa Tagalog, tumatagas. Tumatagas yung sugat na pilit mong itinatago. And it affects your daily life. It affects your day-to-day life. It affects you in your workplace. It affects you and your family, the way you video call them, the way you talk to them and reply to them. It affects your business. Na inumpisahan mo, nag-invest ka doon. And how you see your life as a whole. All these wounds, all these pains na hindi pa gumagaling. It affects your perception, how you see life. Yung akala mo na itatago mo, pero obvious naman pala yung tagas. Paano tumatagas? Tumatagas sa bibig. Hindi mo alam, nagsasalita ka ng kung ano-ano, nahalata ka tuloy. Hay, may hugot ka sis. Kala mo hindi ka nahalata. Lumalabas sa facial expression, yung kilay mo tumataas, galit ka na. Di ba? Totoo itong sinasabi ko kasi nararanasan ko rin yan. Hindi ako parang superhero na may bubble wrap na hindi nakaranas ng mga pinagdadaanan. Even Jesus Himself. Sabi niya, lahat ng pinagdaanan ng mga kabigatan ng tao, dinaanan ni Jesus. Tumatagas sa ating facial expression. Maririnig mo na lang may nagliliparang mga gamit sa loob ng bahay. Tumatagas na ang mga wounds. Makikita mo na lang basag na ang telebisyon, kabibili lang. Tumagas sa kamao. Lumipad! Makikita mo na lang may pasa na ang katawan. Makikita mo na lang bugbog sarado na ang anak. Dahil may tinatagong sugat sa loob na hindi humilom ng maraming taon. Yung akala mo okay ka. Nagtaas ka ng kamay sa worship. Nagbigay ka ng iyong ikapo. Bigay ka ng offering. Nagsaserve sa church. But these are real issues. Pinili ko po itong idugtong sa ating series last month ng A New Beginning, di ba? The God of New Beginning. Bahagi ito ng ating new beginning. Yung healing ng mga nasa kaloob-looban natin. Mahirap mag-umpisa pag hindi ka healed sa loob. Yung nagpapanggap kang okay, pero hindi ka okay. Lumilipad ang kamao, tagas yun. Dahil lumaki ka, niliparan ka rin ng kamao. Akala mo yun ang tama.
Akala mo expression yon. Pag sumisigaw ka, akala mo, yun ang tamang gawin. So yung sugat na inaalagaan mo, yun ang nagko-control sa reactions mo. Hindi mo lang alam. Kaya magandang maging malaya. Magandang humilom yung mga sugat. So ask yourself this, why am I reacting this way? Tingnan natin yan. What pain is behind this emotion? Bakit ka ba kasi nakasigaw? Pwede namang hindi sisigaw. Bakit ba dapat ang boses high pitch? Pwede namang parang punto lang ng mga ilonggo. Ay, sige na ga. Ay, ganun bala. Di ba ang lambing? Bakit kailangan magwala? Bakit kailangan mag-hunger strike? Ayaw kumain. Bakit kailangan ayaw maligo? Bakit kailangan maging taong grasa sa labas? Diba? Gustong pinipili maging homeless. Pinipiling nandun siya, amoy grasa. Bakit biglang nagpagupit ng buhok, ang haba-haba, biglang pinautod? May sugat. Sister, ganda-ganda ng buhok mo nun. Huwag mo kong kakausapin. Expression niya ng sugat yung kanyang buhok. Bakit may nagpapakalbo? Excuse me, sa mga nakakalbo. Naalala ko nun, si Pastor Leo. Kailangang i-shave ang buhok ni Pastora Blessing sa bigat ng pinagdadaanan niyang makita niya ang asawa niya, ng pinaka-darling niya sa balat ng lupa. Di ang ginawa niya, nagpakalbo rin siya. Naalala mo yon, Pastor Leo? Nakikiramay siya, merong dinaramdam kabigatan, sasabayan niya si Pastora Blessing. Why am I behaving this way? What pain is behind this emotion? Pain of rejection ba yan? Physical or verbal abuse ba yan? Pain of carrying health issues ba for years? Kasi hindi pa sinasagot ni Lord. Lagi ako naka-maintenance ng gamot. Naalala ninyo yung the woman with an issue of blood? 12 years. She's carrying that pain of bleeding. And the Lord met her after 12 years. Pero she was carrying that pain ng health issues. Bankruptcy ba yung emotion na yun because nalugi ka sa negosyo, yung ininvest mo ay talagang itinakas, na scam ka. Yan ba ang dahilan? Ba't ang ingay-ingay mo sa labas? Na lahat parang gusto mong awayin? May dapat bang patawarin? Pain of being misrepresented ba o being misunderstood? Kung may patatawarin, sino? Yan ang mga real issues. Alam niyo itong pag-mensahe ko sa inyo, it takes me many hours to rephrase this para connect na connect sa atin. I can choose to preach a polished message that I will sound so theological, pero hindi naman nagko-connect, bumabagsak sa lupa. Kaya napansin nyo, nung lumipat tayo rito, I need to be as simple and as practical as possible. Kung merong dapat patawarin, sino ba kasi yun? Ispilengin mo nga. Kanino ka ba allergic na tao? Deal with it. Kung may bad memories ba na dapat na hindi na nire-replay, ano bang memories kasi yon? Para makamove on ka na. Don't just fix the behavior, trace the root. Alamin mo ano yung ugat. Para hindi ka pa ulit-ulit sa senaryo na yan. Para hindi ka, para yung message sa pastor na 2 years na yun pa rin ang kaso mo. Maawa kayo sa mga pastor nyo. May pinagdadaanan din sila minsan. You understand? Yung makaya talaga. Si Pastor Henry, gusto na niya minsan i-date lang si Pastor Liz mag-isa. Pero laging maraming kagrupo dapat silang intindihin. Wow. I-date mo naman si Liz ng bukod. What am I saying? Identify the root. Spell it out. Kung isusulat, ito ang issue ko. Itong impaktong ito nakasisira ng araw ko araw-araw.
Yung issue sa pamilya ko, ito na lang ang nakakapagpabigat sa akin. Maliit pa ako, ito na hanggang ngayon, ito pa rin. Deal with it. Kita ninyo yung backdrop natin? Pinili ko yan ng backdrop natin. Pati yan nire-research namin sa team. Nakikita niyo yung liwanag? Nasa loob tayo. Nasa inner world tayo. Kailangan tayong maliwanagan. Only then can we receive that freedom. Dapat nandito tayo. Kita niyo yung sinag dyan? Pag sarado yan, sinarhan mo, edi madilim. Pagkapilit mong itinago, edi siya hindi ka maliliwanagan. Hindi mo ilantad doon. Nandun ka sa kaloob-looban. Nandiyan, pinakasulok dyan, di ba? Pero lalapit ako dito. Asan ba tong liwanag na to? Ano ba sinasabi mo, Panginoon? Hindi yung palayo sa liwanag. Palapit nang makita natin yung kalayaan natin. Kasi gusto nating lumaya. Hindi mo deserve makonsumi. Hindi mo deserve ma-depress. Hindi mo deserve na laging kunot ang noo mo. Deserve niyong sumaya. At gusto ng Diyos, sumaya ka ng talagang tuluyan. Gusto ng Diyos, lumaya ka ng talaga. Pero lalapit tayo sa liwanag. Hindi natin pipiling itago ng itago and deal with it ourselves. We want to expose it at yun ang gusto ng Diyos. Because freedom and deliverance only begins when you open your heart to God. And listen to this, hindi sapat na tahimik kang nasasaktan. Kailangan mong lumapit sa Diyos. Doon lang fully ma-experience ang light at unti-unti ka nang makakatanggap ng liwanag. Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 5 to 6, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. Pero ang sabi niya rito, for God who said, let there be light in the darkness has made this light shine in our hearts. Yung nagsabing, let there be light, yung light na yon ang magbibigay liwanag din daw sa mga puso natin so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. Gusto ng Diyos makilala natin ang kaluwalhatian ni Jesus when we come to that light. So when God's light enters our inner world, even unseen wounds begin to lose their power. Nawawala ang kapangyarihan ng mga sugat, ng mga sakit, ng mga bigatin. Yung mga alaala mong di mo na malimot-limutan. That is why the psalmist says this. Sabi niya, search me, O God, and know my heart. Check me, try me if there are any wicked ways in me. See if there is any offensive way in me and deal me. And then sabi niya, lead me in the way everlasting. Ano bang nasa puso ko na nakakatisod? Saan ba ako natitisod? Saan ba ako na-offend sa ginagawa ng Diyos? Kaya sabi ng psalmist, lead me in the way everlasting. And I have 3 points for today na gusto kong makita ninyo yung value ng light na ito. Nasa ating backdrop. Number 1, light reveals. Ine-expose niya kung ano yung mga dapat na mailantad. Sabi sa Luke chapter 8 verse 17, for all that is secret will eventually be brought into the open. Lahat ng mga nasa lihim, mahahayag din. It's just a matter of time. And everything that is concealed will be brought to light and made known to all. Walang lihim na hindi mabubunyag din kahit gaano pa yan kasakit. Kasi hindi healthy na itatago mo rin. So walang nakatago na hindi mahahayag. Dahil hindi lahat ng natatago ay safe. Safe ba na itago? Malamang safe itago. Pero minsan, kaya hindi nagbabago ang buhay dahil hindi natin na-expose sa light. Kaya gusto ko yung openness. Mas madaling igiya o
i-lead ng Diyos yung taong hayag. Sabi nung isang nanalangin, Lord, di ako kagaya ng maniningil ng buwis na to. Makasalanan ako, sabi niya. Hindi ako kagaya niya, nag-aayuno siya, nananalangin siya. Lord, ako, bagbag ang kalooban niya, hinahataw niya sarili niya. Makasalanan ako, Lord, patawarin mo ako. I needed a Savior. Mas madaling akayin yun. Sabi ng Diyos, ayan ang nakatanggap ng freedom. Kasi may pag-amin na expose. So, light reveals your hidden sin. Light reveals our wrong motives. Light reveals yung deception o yung pangluloko mo sa iba. Yung kasinungalingan mo, light will reveal it. Kung nanggogoyo ka lang sa yung best friend. O yung nililigawan mo, lolokohin mo lang pala. Light will reveal it. Kung ang intention mo hindi pure. Blind spots is revealed in the light. Naalala niyo ba pag nagwawalis kayo, tapos biglang nasinaga ng araw, nakita mo, yung mga alikabok, ay ayun pala yung mga alikabok, ang dami na singot mo. Naalala niyo yung ganong illustration? Kaya sabi ng mga awit ng psalmist, in your light, I see light. Nung naliwanagan ako, nagliwanag nga ang isip ko at nakita ko yung aking karumihan. We need this light to penetrate sa hidden areas ng life natin. Light exposes what's hidden will be brought to light, not to shame you, but to deliver you. Hindi para ihiya ka. Hindi para ipangalandakan, hindi ka tatagal dahil ng kaiiwas. God will point His finger deep into our hearts and reveal what we often avoid. Iwas ng iwas. Paigot-igot, ay hindi yun. Tapos, akala mo, hindi ka na di-discern. Alam niya kaya yung iba ayaw makipag-usap sa akin. Hindi pa nagsasalita. Kita ko mata pa lang. Baka naman di kayo lumapit sa akin. Ramdam ko minsan ang bigat ninyo kahit di kayo magsalita. Alam niyo ang prayer ko last night? Lord, yakapin natin sila. Lord, maramdaman nila hindi sila nag-iisa. Kahit walang nakakaalam ng bigatin nila, Lord, sa paghawak natin, maramdaman nila, kaya nila. Makakita sila ng hope. Kasi proseso, hindi naman bigla-bigla. Wala nang sakit. Hindi ganun. Sana nga ganun. Ay, wala na. Naipag-pray na, nailayansa ni Pastora Brenda. Uuwi ka minsan, masakit pa rin, di ba? Kumakain ka ng siopaw, tumutulo luha mo. Umiinom ka ng kape, tumutulo luha mo. Pero alam mo, sinuko mo na sa Diyos. Alam mo, kasama mo ang Diyos. Okay lang, umiiyak, tumutulo ang luha. Yan ang buhay ng tao. Masaya ka isang araw, kinabukasan malungkot ka ulit. Kumain ka sa magandang restaurant, hindi natatakpan yung sakit ng magagara mong napag-shopping sa online. Kahit nakatsyempo ka ng mga sale. Pag dumating na yung mga wrong sizes, at ibang sakit na naman yun. Nadagdagan na naman. Kasi hindi mo na binalik. Nayamot ka na lang ulit sa buhay mo. Hindi pala yun ang solusyon, yung online shopping. Light reveals. So we need to ask God daily, Lord, reveal what I cannot see. Maging open tayo sa pagtutuwid ng Diyos. Pag nagbasa tayo ng salita, yakapin mo yun. Wag yung, ba't may ganyang verse? Di ba may iniiwasan tayong mga verses? Hindi naman siguro totoo yan. Baka sila-sila lang yan. No, yakapin mo yun. Pagtuturo yun ng Diyos. And then number 2, light heals. May restorative power ang liwanag ng Diyos. God heals what you surrender, not what you hide. Pagagalingin ng Diyos yung inalay mo sa Kanya. Sabi nga ng psalmist, He heals the brokenhearted in Psalm 147 verse 3.
and bandages their wounds. Pinapagaling niya ang mga may pusong wasak. Ganun ba kawasak? Wasak, friend! Basag-basag, friend! Pero ang sabi ng talata, God heals the brokenhearted. Alam niyo, pinag-aralan ko, ano ba itong heals talaga? Ito is to restore. Ibabalik niya sa dati, to make whole, to repair what is broken, to repair what is damaged. Yan ang ibig sabihin ng healing. Hindi ka lang iniwanan na hindi mo na nararamdaman. May ni-restore. May pinanumbalik sa dapat niyang kalagyan. So this is not just about physical healing, but it includes emotional healing, spiritual restoration, and inner wholeness. Kaya abangan nyo week after week ang mga topics hanggang sa katapusan. 5 Sundays. Matatapos kayong mas malakas. Mas matatalinong mga tao, mas matatalinong mga tagasunod ni Lord. Malaya, masaya, maganda, mayaman. Nung sinabi kong mayaman, doon kayo humiyaw. Kasi malakas makapagpabigat yung wala ka ng pambayad ng tuition. Silently pala, dinadala mo. Wala kasi kaming pambayad ng kuryente. Babagyo na naman, panahon na naman ng tag-ulan, Mayo na, Hunyo. Yung bubong ninyo, hindi mo pa napapagawa. Kaya gusto ni Lord, nando ka na sa posisyon na ready ka sa mga laban ng buhay. Na hindi ka laging imo ng imo, bit-bit dito, bit-bit doon, ang bigat-bigat. Nguy-nguy ka na lang, bakit ba ako ganito? Tapos na-realize mo, hindi ka ganyan. Kung tumingin ka sa salamin, nakita mo, hindi ka ganyan, maganda ko. Huwag mabuhay umikot ang buhay mo sa isang tao lang. Tama. Dinaanan ko kasi yan. Sinasabi ko to sa sarili ko. Mantakin niyo, may inibig akong hindi naman ako inibig-ibig. Binitbit ko ng 12 years. Hang tagal. Pinalaya ako ni Lord doon. Naging kontento akong kami lang ni Lord. Napakasaya ko! Hallelujah! Ako ang pinakamasayang pastorang dalaga sa balat ng lupa. Yung mga nanonood sa atin online, sinong gustong pong mga lawa? Si PB daw. Natutunan kong isuko sa liwanag. Tinanggap ko, pinagaling ako ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, patay na. Kinuha na siya ni Lord. Dumali. Naku, yung mga nanonood, sasabihin nila, magko-comment, kilala ko yon. It's okay. Kasi I'm healed from many years of rejection. Yung akala ko may mali sa akin. Ano bang mali sa akin? Pangit ba ako, girl? Sabihin nyo nga, pangit ba ako? Sinasabi ko lang, hindi ako ibigin. Pero hindi ako pangit. Tingnan mo yung katabi mo, huy, hindi ka pangit. Maganda ka, wag kang umarte. May communion tayo ngayon. Ibibigay natin sa Diyos lahat ng mga tinatago niyong sugat. May communion tayo ngayon. And lastly, itong last point ko is, this light gives us freedom. It frees us. Napakasayang maging malaya. 20 years ang simbahan, 20 years akong nabubuhay ng masaya, may kalayaan.
Walang tinatagong mga puot. Yan ang sikreto para hindi ka tatanda. Yan ang aking lihim na lakas. Magiging malakas ang isang tao pag pinili mong si Lord lang ang kasama mo sa buhay. Walang itatago. Tulad ng sabi ng psalmist, "Search me, O God, and know my heart. Check me. If there is any offensive way in me, lead me in the way everlasting." Ito ang gusto kong prayer natin ngayong hapon. Because the truth will set you free. Pinangako yan ng Diyos. Sa totoo ka lang. Doon ka sa katotohanan na sinasabi ng Diyos. Yun ang nagpapalaya sa atin. Freedom starts when you stop pretending you're okay. Sino kaya magsasabi ritong, paunahin ko kayang tumayo? Sino yung walang pinagdadaanan? Tumayo, yung everything is glorious. Yun ang unang tumayo. Tapos palakpakan natin sila. Sige, mauna kayo. Tumayo kayo muna. Yung walang pinagdadaanan, 0. Yan, good. 1. It's okay. Ako yung pangalawa, walang pinagdadaanan na kinikerry kong mabigat. 2. Sino pa? 2 lang? 3? Sige, tayo. Yan, 4. May pinagdadaanan ka ba, Pibi? O, tumayo ka. Wala ka pinagdadaanan. Baka nabibigatan ka sa akin sa kasama mo sa bahay. Palakpakan natin yung walang pinagdadaanan. Purihin ng Diyos. Tatayo na tayo. Magko-communion tayo. That means we need God like never before. Ang pagpartake ng communion ay sinasabi mong, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ng kapatawaran mo. Sa mga nanonood sa atin, wala man kayong communion elements, but you can pray this prayer with us. You can acknowledge that, Lord, I have also pains. Meron ako mga tinatagong bigatin. Lord, nire-release ko to sa'yo. Patatawarin ko yung dapat patawarin. I-release yung dapat i-release dahil deserve mong lumaya. Deserve mong gumanda. Deserve mong sumaya. Kaya kung ako sa inyo, ibigay nyo lahat. Huwag kayong magtira. Kasi kayo ang talo. Ba't ko ititira? Ba't ko bibit-bitin? Kaya bumibigat kasi pinapasan. Huwag mong buhatin. Eh di ang gaan. Simple. Marami akong dapat bitbitin, pero ba't ko bibit-bitin? Ang bigat eh. Sinusuko ko kay Lord. Sinasabi ko, Lord, sa'yo na. Titiwala ako. Hindi ako mag-aalala. Ikaw na, Lord. Gagawin natin ngayon yan. Amen. Pero umpisahan natin ipanalangin yung mga first time na bisita natin. Marahil nagtataka sila, bakit ganito mangaral ang pastor dito ang sungit? Kayong mag-alala. Sa dami ko nang nakita, pag hindi pa tayo nagsungit sa pag-ibig ng Diyos, makikita ninyo. Marami nang lumaya. Pag kinausap ko kayo ng, sige na, kawawa ka naman. Okay lang yan, be. Take your time. Gusto niyo ba ganon? Take your time. Ngayon, ibibigay niyo ang buhay niyo kay Lord. Ngayon, wawakasan nyo na yung mga konsumisyon ninyo at kabigatan ng mga pagka-stress, pag-alala ng mga bagay na hindi naman mangyayari. Wawakasan nyo yan ngayon. Mag-pray tayo, Lord, salamat sa kapangyarihan mo. There is such an authority in your words today in this house because this is your heart. You want to free each one of us, Lord, here in this place. Na walang binibit-bit na kung ano-anong mga kabigatan, mga sugat na hindi maghilom-hilom. Patawarin ang dapat patawarin, i-let go ang dapat i-let go and move forward.
Today, Lord, we release everything. And if you are that person, you want to release everything, sabihin mo kay Lord, Lord, I release everything to you. And as I partake this communion, I'm beginning, Lord, a new life without any baggages, without any heaviness, Lord. It doesn't mean it's already solved yung problema. No, but I will have a different perspective. I will see hope. I will see answers because you are with me. And that is our posture today. This is how we stand in His promises. Lord, salamat. Sinabi mo, alalahanin, Lord, ang mga magagandang ginawa mo sa buhay namin. On that night that you were betrayed, you took that bread. You gave thanks and you said, this is my body which was broken for you. Do this in remembrance of me. We remember the cross. We remember your unfailing love. We remember we are cleansed by the blood. We remember you have given us newness of life. We thank you, Lord. We are grateful. Thank you, Jesus. Sabay-sabay po natin i-partake ito. And on that same night, you took that cup after supper, saying, this cup is the new covenant with my blood. For as often as you drink this cup, you are proclaiming the Lord's death until He comes. Thank you. We proclaim the power of the blood. As we partake this, we receive that endless life of God in us. Thank you for healing. Thank you for freedom. Kasabay ng aming pag-inom sa sarong ito, Panginoon, sinusuko namin ang aming mga sugat, mga kabigatan. Quietly sabihin mo, I forgive the person. I release. Hindi ko na i-replay ang mga pangit. May bagong buhay kay Kristo. Thank you, Jesus. Let's all partake this element. Awitin natin ang awit na ito. And let's worship the Lord Jesus here in this house, okay? Receive your healing, inner healing. Receive your freedom. Here I am, oh God. I bring this sacrifice. To you, Lord, your love that never ends restores me again. Here I am, oh God. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you. Restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my your love dispels all my fears.
I will be complete in you. We want to invite our first-time visitors here. And if you are watching for the first time, come here in front. I will pray this prayer with you. Marami tayong pinatayo kanina. Huwag kayong mahiya. This is your day that you will mark in your life. I had a fresh start with God. Meron akong natandaang bagong simula. Nandun sa altar. There was a divine exchange. I surrender my heart to the Lord. Dapat may natatandaan kayong action ninyo. May natatandaan kayong araw, petsa, that you say, Lord, I surrender. You cannot save yourselves. I cannot save myself. I cannot save you. No one can save you but Jesus. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. At ngayon, kung gusto niyo siyang tanggapin sa puso ninyo, magsisisi sa kasalanan, we will invite Him to come into our hearts. And this is the beginning of your new life with Jesus. Sa mga nanonood, sundan ninyo rin ang prayer na ito. If you want to surrender to God, sabihin ninyo ng inyong mga labi, Panginoong Jesus, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Kailangan kita, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa para sa akin. Hinugasan mo ako. Nilinis mo ako. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Salamat sa paghuhugas ng aking karumihan. Today is a new life for me. I invite you in my life. Pamahalaan mong puso ko, Panginoon. I surrender every hidden part of me, exposing it into this light. Jesus. You know, if you have prayed that prayer, narinig kayo ng Diyos. Huwag niyong hayaan ang kaaway magsinungaling sa inyo. Hindi man kayo kinilabutan, hindi man kayo natumba. That prayer is a prayer of faith. Grow in your faith. You are welcome here week after week. Pag off ninyo, pumunta kayo. Grow deeper. We can all be your church family, a support group for you. We have pastors here, cluster pastors. They will guide you. Pero nasayin mong lumago at lumalim sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin sila. Thank you for coming here today. I bless you all. Magpa-pray po yung mga pastors natin for healing if you have any sickness o miyembro ng pamilya ninyo. At kung kailangan nyo ng yakap bago umalis, lalaki, gusto ng yakap, may lalaking yayakap dito. Babae, may mga pastors tayong babae. Gusto ko lang po ng hug. Pwedeng hug. If you feel like being hugged, please be hugged today. Amen? God bless you all. See you again next week. I love you. Mwah!